Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa kawika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nang makaawa sa kanya, bigyan po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya ay umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Hudiya sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo na 19 ng linggo sa kanilang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ang atin pong tema ay magpatawad sa isa't isa sapagkat pinatawad tayo ng butihing Diyos. Ang butihing Diyos ay atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ni Josue, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 17, na kung saan si Josue na siya nang namumuno sapagkat namatay na si Moises, ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na si Yahweh na kanyang maipahayag ang mga ginagawa na kakaiba at mga himala na ginawa noon ni Moises, gaya ng paghati ni Moises sa dagat na pula. Ngayon naman, si Josue sa pamagitan ng kaban ng tipan ay dalhin doon sa may Ilog Jordan at
hawiin ang ilog Ordan upang maging tuyo ang daanan ng mga tao. Ang mga tao na hinirang na bayan ng Diyos ng mga Israelita. Napapahayag ng Diyos ang lahat ng kabutihang loob sapagkat ayon pa sa Salmo 113, pinalabas ng Panginoong Diyos sa bansang dayuhan ng kanyang mga hinirang bayan ng Israel at ginawa niyang kanyang sariling bayan. Ito'y nagpapahayag ng kanyang kabutihang loob, ng katangi-tangi na pagmamahal sa tao. Ang Diyos ay nagpapatawad sa kanila kahit sa kabila ng kanilang pagreklamo. Ilang beses sila nagreklamo, walang pagkain, walang tubig, ganito, ganyan, napakaraming reklamo. Pero pinatawad sila dahil sa panalangin ni Moises. Ngayon naman, sa pumuno ni Josue, nagpapatuloy ang Diyos na si Yahweh na nagpahayag ng kabutihang loob. Hanggang sa panahon ng ating Panginoong Hesus, lalo pang ipinapahayag ng Panginoong Diyos gaano kadakila ang kanyang pag-ibig at napakalaki ang kanyang pagtangi na kung saan ay handa niyang patawarin ang kanyang bayang Israel. Ngunit sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 18, verso 21 hanggang Kapitulo 9, verso 1, na ang tunay na batayan ng pagtanggap ng kapatawaran sa Panginoon ay ang ating mismong pagpapatawad sa ating kapwa-tao. Tayo kasing mga tao, punong-puno tayo ng paghiganti, punong-puno tayo ng mga masasama na damdamin. Kung minsan, nilalamangan natin ang ating kapwa. Kung minsan, sobra ang paghiganti na gawin natin sa ating kapwa. Kaya ating mabasa sa aklat ng Henesis Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, na kung saan si Lamek, isa sa mga tauhan sa lumang tipan, sinasabi niya, na handa niyang patayin ang lahat ng tao na magpahamak sa kanya o magsugat sa kanya, na kung si Cain ay 7 beses at 7 beses din magbigay ng paghiganti, siya sa 1 beses lang paghigantihan niya ng 7 beses ang kanyang kalaban. Ito ay nagpapalala sa sitwasyon ng mga hindi pag-unawa. Kinakailangan tayong magkaroon ng pag-unawa, magkaroon ng pagkakasundo, magkaroon ng pagtanggap, magkaroon ng pagmamahal bilang mga anak ng Diyos. Para sa mga Hudyo, ang numero na 7 ay siyang pinakaganap. Tinuturing nilang pinakaganap sapagkat sa kanilang tradisyon ay kanilang pinaniwalaan na ang Diyos ay naglikha ng lahat mula unang araw hanggang 6 na araw, at sa pang-7 na araw na ito yung numero ng kaganapan, nagpahinga ang Diyos. At tinuturing ang pang-7 na numero na siyang pinakabanal. Kaya kapag ang isang tao ay nagkasala na hanggat 7, hindi na siya magpapatawad pa. Pero ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa versikulo 22, Kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya kay Pedro na hindi sa 7, ngunit 70 beses pa. Sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos ay matulad sa pagpatawad ng hari sa kaharian ng Diyos, na kung saan gaano man kalaki ang utang ng isang tao, ay pinatawad pa rin niya. Pero atin pong napakinggan sa ating Ebanghelyo na sa talinghaga na sinabi ng ating Panginoon na mayroong isang tao na 10
milyon na kautang. Pinatawad siya. Pero nung nakita niya ang kanyang kapwa na lingkod na may utang lang na napakaliit, ay hindi milyon kapiso, daan lang, 500 kapiso, ay kanyang pinahirapan ito hanggang ito'y magbayad. Kaya nung nalaman ng hari na yun ang ginawa niya, na hindi siya nagpapatawad, na siya ay pinapatawad, siya ay ibinalik, ikinulong. At ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ganon ang gagawin ng Diyos Ama sa atin. Kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Ang kaparusahan na ating natanggap ay kaparusahan na ating ipinapahayag din sa ating kapwa-tao. Sapagkat ang Diyos ay puspos ng habag at dahil sa kanyang mahabagin na puso, handa siyang magpatawad sa atin kung tayo rin ay marunong magpatawad sa isa't isa. Wala namang taong perpekto. Diyos lang ang perpekto. Bakit tayo mga tao hindi marunong magpatawad sa mga pagkakasala ng ating kapwa kung tayo mismo na nagkasala sa Diyos ay pinapatawad ng Diyos? Ang tunay na patakaran ng pagiging tunay na Kristiyano, tayo ay handang magpatawad sa isa't isa sapagkat tayo ay pinatawad ng Diyos. Ang kabutihang loob ng Diyos ay napahayag sa ating kabutihan na pinapahayag sa ating kapwa-tao. Ang pagmamahal natin sa Diyos ay napahayag sa ating pagmamahal sa ating kapwa-tao. Kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa, ayon pa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 25, verso 40, ay ginagawa natin sa ating Panginoon. Kaya, gagawa tayo ng mabuti sa pangalan ng Diyos upang tayo rin ay bigyan ng biyaya o kaloob ng Diyos sa mga hinihingi natin na kabutihan o mga biyaya o mga grasya para sa atin. Ang Diyos ay mabuti, kailangan mapahayag ang kanyang kabutihan sa ating kabutihang loob na ating isinasabuhay. Amen? Purihin natin ang Diyos.